Okay, dun tayo sa PBB muna. So, um, nag-confess o umamin kay Big Brother itong si Mika na siya ay diagnosed with anxiety and depression. So, may dahilan bakit siya mataas ang boundaries. No? At nagamot yon when she was 14 or 15 years old nung siya ay nasa US. Okay? So, yun yung sinasabi ko as a advocate for PWDs and as a PWD myself. May mga ganyan. So, some people don't understand that. Kung bakit hindi makapag-open yung isang tao, bakit hindi nila masyadong ino-open up yung kanilang mga sarili. It's because of that. No, kita nyo, good karma nga yung nangyari. No? Pagkatapos ng bigyan ng red flag, tingnan nyo, nanalo sa immunity because only God knows na kung bakit siya ganun. Minsan na divine intervention na rin yun na yun yung gumawa para si Mika Salamanca makakuha ng immunity together with nito ni Bianca. Okay? No? Kasi ang hirap sa mga ngayon is sa PBB uso yung damay. Nadadamay sila dun sa negativity ng iba. Itong si Kira, no, nakita naman natin na nagwawalis pala, no, gumagawa sa shores. Pero ang nakikita lang is yung nakita ko sa TikTok kasi, di ba? Pero ang nakikita lang kasi is yung pakikipag-usap niya dun sa mga kagaya ni AC, di ba? Oh. Pati to si Ralph nahawa kasi pinagbasihan yung kwento ng mga housemates imbis na makausap. No? At, so yun dapat maintindihan nyo yun. Hindi nyo ginajudge yung sa PBB, baka kasi may pinagdadaanan yung tao. So dapat tsagain nyo rin kausapin. Di ba? Hindi dahilan yung hindi makapagpapakatotoo. Yun yung sinabi ni Michael Sager. Hindi porket nag-open, yun yung sabi nung isang TikTok content creator na sinabi rin ni Michael Sager na hindi porket nag-open up ka nagpapakatotoo ka na kasi pwede ka namang gumawa ng kwento di ba? Kagaya nito ni AC, hindi niya alam na suportado siya ng boyfriend niya kasi nung nag-post yung boyfriend niya sa TikTok, hindi niya na alam yun kasi nasa loob na siya ng bahay, hindi niya nahawak yung cellphone niya. So, paano niya makikita yun? O, diba? So, yun lang po.